Alright guys, na mapagpalang araw sa inyong lahat. Mayroon tayong isang reaction video. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Intro muna tayo guys. Let's get it on. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Congressman Busita. Ang ating idol na si Congressman Busita, alisin na ang demerit dahil sa maraming driver na mga jeep at mga naghahanap buhay. Alisin na ng LTO. Ayan ang sabi ni Congressman Busita. Alright? At panoorin po natin dito sa ating reaction video. And don't forget to subscribe this channel dito sa ating Senate of courtesy by House of Representatives. Alright, let's get it on. Privilege hour. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ating mga kasama, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Mr. Speaker, ang ating paglilingkod ay makikita at mararamdaman ng taong bayan sa pamamagitan ng ating mga gawa at hindi lamang sa ating mga salita. Ang ipapahayag ko po ngayon. Okay, yan sinabi ni Congressman Busita. Gawa, hindi panayang salita. At maraming maapektuhan, lalo na sa mga naghahanap buhay, lalo sa mga jeepney, mga tricycle drivers. Ay nangangailangan ng agarang pansin at aksyon dahil marami na ang mga nabiktima dito at patuloy pang dumadami ang mga nabibiktima. Marami na po tayong mga batas, magaganda at talaga namang kahanga-hanga ang galing ng mga gumawa nito. Pero marami dito ang hindi na ipapatupad ng tama at nagdudulot ng perwisyo. At lalo na perwisyo talaga yan. Ang hindi tamang tawag kung anong parusa. At sa buhay ng marami nating mga kapwa Pilipino. Mr. Speaker, isa po sa mga ito ang ipinatutupad ng LTO, the Republic Act 10930, an act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity period of driver's licenses and penalizing acts in violation of its issuance and application, amending for those purposes Section 23 of Republic Act 4136 as amended by Batas Pambansa bilang 398 and Executive Order number 1011, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code. Mr. Speaker, maganda po ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930 at ito po ay ang mga sumusunod. Una, hangad nila na mabigyan ng 10 taong validity ng lisensya sa pagmamaneho ang mga drivers na hindi magkakaroon ng paglabag sa loob ng 5 taong validity ng kanilang naunang lisensya. At ang ikalawa, magkaroon ng maayos at istriktong sistema ang LTO sa pagkakaloob ng lisensya sa pagmamaneho sa mga Oo, ang hirap kumuha ngayon ng lisensya, di ba? Kailangan nyo pa mag-aral at malaking pera. Malaking pera pag nag-aral ka pa. At malaking ang bayad sa mga school, training school, at mayroon lecture at actual yan. Nito. Ganyan po kaganda ang layunin ng mga authors ng Republic Act 10930. Ngunit, dahil sa implementing rules and regulations, kung marunong ka na talaga mag-drive, di ba? Kahit mag-aaral ka pa, dapat alamin talaga. Dito lang sa mga hindi talagang marunong. At mga pasaway sa kalye, lalo na yung mga four wheels at ayan, mga motor. Na inilabas ng DOTR noong 2019. Marami ang mga kapwa natin. Alright, comment down below na lang kung anong reaction natin. At kawawa naman ng mga naghahanap buhay, lalo na sa mga professional na driver license. Pilipino ang tinatanggalan ng LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Resulta nito, marami na po ang mga truck drivers at mga bus drivers ang nawalan ng... marami na nawalan. Paano na ang hanap buhay? Paano sila makakabayad? Lalo na sa mga nadisgrasya nila, di ba?
Sa loob lamang po ng kasalukuyang taon, 2024, ang LTO ay nakapagtala ng 239 na mga drivers na Grabe, 239, wala nang lisensya na hindi sila na makakuha ng lisensya anytime. tinanggalan ng lisensya sa pagmamaneho batay sa demerit system na itinakda ng IRR ng Republic Act 10930. Patunay po dito, Mr. Speaker, marami ng mga truck operators at mga bus operators ang dumadaing dahil marami na sa kanilang mga driver ang tinanggalan ng... Kawawa naman yung mga, di ba sila, naghahanap buhay yan. At paano ang kanilang pamilya. At gutom yan. Ito lang ang inaasahan nilang kita sa araw-araw, lalo na sa mga nagdadrive ng mga jeepney at buses. LTO ng lisensya sa pagmamaneho. Mr. Speaker, nirerespeto po natin ang ating mga kapwa public servants, pero hindi natin maaaring hayaan ang anumang mali na pagpapatupad ng batas. Higit nating dapat pahalagahan ang panig at katwiran ng bawat Pilipino na kailangan nating protektahan at paglingkuran alinsunod sa ating mga mandato. Kailangan po nating gamitin ang ating kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng batas at ng mga nagluklok sa atin dito sa Kongreso. Kailangan po nating repasuhin ang ipinatutupad ng LTO. Kailangan talaga repasuhin ng maling pagpataw ng parusa. At dapat may second chance o third chance. Ibigay nila uli ang lisensya paano makakahanap buhay sa 200 plus na nawalan ng lisensya. Na IRR ng Republic Act 10930 base sa mga sumusunod. Una, walang batas na naguutos at walang sapat na batayan ang IRR ng Republic Act 10930 para magpataw ng dobleng demerits sa bawat... Dobleng demerit pa, no? Dapat ibigay nila talaga yan. At kawawa naman ng mga drivers. At sana malaman nila ang katotohanan. Paglabag ng mga drivers ng mga pampublikong sasakyan kumpara sa mga demerits na ipinapataw nila sa mga drivers ng mga pribadong sasakyan. Ikalawa, labag po sa ating saligang batas ang pagpapataw ng LTO ng outright revocation ng lisensya ng mga drivers na pinapatawan nila ng 40 demerits. Ito po ay walang due process. Ito po. Paano yun, no? Gumagawa sila ng sariling batas. Dapat repasuhin at parusahan ang gumagawa ng batas talaga na mali ang kanilang pagpataw. Lalo na sa mga drivers natin at mamamayan na mahirap pag wala tayong mga transportasyon. Paano sasakay ang mga tao at pumapasok sa mga school at sa kanilang trabaho. Walang due process. Ikatlo, sobra po ang parusa na ipinapataw ng LTO sa mga drivers na tinatanggalan nila ng lisensya sa pagmamaneho dahil sila po ay pinagmulta na ng LTO ng malalaking halaga. Pero mo, Gismil, alam ko, Gismil, no? 5,000 at minsan 20,000 pa. Sa bawat violation o paglabag na inakusa sa kanila. Ikaapat, Mr. Speaker, hindi lamang mga drivers na tinatanggalan ng LTO ng lisensya ang kanilang pinaparusahan. Pinaparusahan din po nila ang pamilya ng mga drivers. Kaya kasi mahirap yung iba-ibang umupo sa government natin at wala silang tibay o pundasyon na dapat sundin lagi ng ating ating motorista. Na nawawalan ng hanap buhay dahil dito. Ikalima, napeperwisyo rin po ang mga... malaking parwisyo talaga yan mga MMDA at mga maling huli at istorbo sa trabaho kung ikaw ay mahuli at kung sakali galing ka at papunta ka sa opisina at late ka na, paano yan? At magagalit ang mga boss mo at may absent ka na tuloy sa iyong pagliban sa pagpasok. Aking company at mga bus company na nawawalan ng mga drivers resulta ng ganitong pagpapatupad
ng LTO. Ika-anim, Tama yan ang sinasabi ng ating Congressman Busita. Dapat repasuhin at laging sundin itong sinasabi ni Busita at para patas sa mamamayan. Speaker, sisirain din ng ganitong pagpapatupad ng LTO ang ating ekonomiya. Kita mo, sisirain ng ating ekonomiya, di ba? Kung patuloy ang pagdami ng mga truck drivers at mga bus drivers ang nawawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Mr. Speaker, hindi po natin maaring kalimutan na malaki ang ambag ng mga truck drivers at mga bus Malaki talaga ang bag, lalo na sa ating ekonomiya. drivers sa pag-usad ng ekonomiya sa ating bansa. Paulit-ulit at maraming beses na nating napatunayan na maraming kawani ng ating pamahalaan ang kulang ang kaalaman sa tamang pagpapatupad ng batas at mga ordinansa para sa mga motorista. Dahil dito, Mr. Speaker, marami sa ating mga kababayang motorista ang nahuhuli, napapatawa ng malalaking halaga ng multa. Oo, malalaking halagang multa ng LTO. Hindi na tama. At paano kung naghahanap buhay ka? Ayan, isang linggong pagkain nyo ng pamilya at ikaw nahuli. At napapatawan ng patong-patong na demerits ang LTO kahit na sila po ay tunay na wala namang paglabag. Mr. Speaker, kaugnay po sa aking mga nabanggit, Dapat yung mga naghuli na demerit, dapat sila ang hulihin. At sila bigyan ng parusa, no? kami po sa One Rider Party List, kasama si Honora Ayan, kaya sundan nyo at iboto itong one party list sa sunod na eleksyon. Ito po ang ating kakampi at patas sa karsada at mamamayan. Congressman Ros Gutierrez ay nagsumite ng House Resolution number 2135. Resolution directing At awak ngayon ni Gutierrez at iboto po natin yan para sa Kongreso. Committee on Transportation to conduct an inquiry in aid of legislation on the propriety and reasonableness of the point system being implemented by the Land Transportation Office. Mr. Speaker, at sa ating mga kasama, maraming salamat. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video. Dito kay ating congressman or papunta na ng senador. Boto natin yan. At hindi iiwan ang one party list ni Busita. At lalo na ang si Gutierrez na ngayon tumatayo bilang one party list ng ating karsada. At patas at kakampi natin ng one party list. Alright, maraming salamat sa panonood pakinig dito kay Rob Trip. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. This is your friendly neighborhood, Rob Trip tayo. And see you again sa ating reaction video. Peace out.